Magandang araw, may gagawin na tayong bale ang naging problema nito, yung ano niya, yung hélice niya, eto, ang tigas na. Kadalasan nagiging sira nito, yung bushing shafting niya, nag-stock up. Dumumi na, kaya kahit anong gawin nila dito sa electric pan na yan, hindi na iikot to. Bale ang gagawin natin dito, babaklasin natin tong electric pan na to. Doon tayo tututok sa ano niya, sa bushing shafting. Ayan, kahit yung dito lang, ito, ang tigas pa rin, oh. Ayan yung makina niya, oh. Grabe ang dumi. Kaya nag-stack up yung ano nito, yung bushing shafting niya. Kasi pinasok na ng dumi yung pinakaloob. Natuyo yung langis, kaya yung mga dumi yan ang kumapit dito sa pinaka-shafting niya at sa bushing. Bali, paghihiwalayin natin to para at least makita natin yung sira kung dito sa may harapan o dito sa likuran na bushing ang umi-stack up. Bali ang kumapit na na bushing niya doon sa shafting niya, yun nandito sa likuran na yun, ang tigas, hindi matanggal. Pero nung dito sa may harapan, okay naman. Sandali lang natanggal kaagad. Kaya ang papalitan natin yung bushing dito, yung yung nasa likuran, pero titingnan din natin yung shafting kung may lalim pa. Bali pag baklas ng bushing sa may likod, itong sa likurang tong gearbox na to, tinatanggal to para maluwag mo siyang tatanggal yung pinaka-lock ng bushing niya dahil nakaklamp siya rito sa may likod niya, dito sa pinaka-housing. Ayan. Bali to, hindi mo matanggal yung pinaka-motor. Sumasabit yung pinaka-rewind niya rin sa likod. Bali ang gagawin natin para matanggal itong pinaka-kapit ng bushing shafting dito sa may likod na to, linalagyan ng langis yan para dumulas ulit. Lalagyan natin ng langis. Ito yung langis, lagyan mo muna rito sa pinakalikod. Yan. Tsaka maikot ng nasa harapan ng shafting para matanggal siya. Ayan, natanggal natin yung pinaka-shafting niya. Saan natin tatanggalin itong motor. Yan. Bali itong papalitan natin, itong bushing dito. Kasi kumapit na siya rito yung dumi niya. Tapos ito namang itong shafting niya, okay pa naman. Wala pa naman siyang malalim, dumumi lang. Ang ginagawa rito, linilihat ito ng pino para at least matanggal yung dumi. Para pag pinalitan ng bagong bushing itong nasa likod na to, normal na uli, maganda na uli na ikot niya. Hindi na siya basa-basa bibigay. Balik na siya sa dating ikot. Bali ito, meron na tayong bagong bushing. Tsaka ito yung pinaka-foam niya, yung pinaka-pondohan niya. Ito yung luma. Bali itong ilalagay natin. Kasi yung dating lagayan niya ng langis, ay nadurog na, natuyo na. Bali itong natin para maganda yung ikot niya, tapos may pondo siyang na langis dito sa may foam niya. Yan, bali yung pagbalik nito, yan ganyan lang. Tapos ikot mo to. Bali ito, linisin na rin muna natin para at least matanggal yung mga dumi-dumi niya. Ayan, nalinis na natin. Bali, babalik na natin siya. Ang ganyan lang pagbalik niya, no?
Yan, naipwesto na natin ng ano, ng maayos. Bali ang gagawin natin, itong link clamp na itong tatlong to, babalik ko na uli natin para nakakapit na uli yung ano niya, yung pinaka-bushing niya. Yan. Para hindi mahirapan yung ano mo, yung kamay mo sa pagpersa ng lock na to. Kumuha ka ng basaan, ipiti mo ng ganyan. Yan. Tapos saka mo ano to, ito, tabingiin mo. Ayan. Tapos ito rin, kabila. Tapos saka mo ano, idiin na pa ganito. Ayan. Ayan o, kapit na o. Maganda na uli yung ano, yung pesto niya. Ayan o. Hindi siya mauga, ayan o, hindi siya mauga. Ayan. Bali ang gagawin natin dito, pupondohan natin to ng langis para ano siya, yung pinaka-shafting niya, talagang madulas ang ano, ang ikot. Kasi yung gilid niya, ito na durog na to, pondohan to ng langis eh. Pinalitan na natin ng foam, kaya yung foam dito, yun ang lalagyan natin ng pondohan ng langis. Ayan, may langis isang nakalagay. Bali itong ano, itong shafting na to, ang gagawin natin, popondohan din natin siya ng ano, ng langis. Tanggalin muna natin yung washer, linisan muna natin. Yan. Yan, tapos ano mo ng liha. Tapos balik mo na yung washer, tapos lagyan mo ng langis. Dito na sa kabila, yan. Ang gagawin mo, ganun din, tanggalin mo yung washer. Lihain muna natin para matanggalin dating dumi. Tapos ito, ibabalik na natin. Tapos lagyan mo rin ng langis, pondohan mo rin, yan. Yan, parehas na may pondo yung ano, bilaan. Ito namang ano, yung nasa harapan. Ito, hindi naman marumi to. Okay naman, madulas pa naman. Ang gagawin dyan, linilinis lang yan. At kuha ka ng basahan. Ikot mo sa pinakaloob ng ano, ng bushing. Yan. Tapos, lagyan mo na rin ng ano, ng pondo ng langis. Yan, okay na. Nalagyan na natin lahat ng langis. Napalitan na natin yung bushing, yung foam. Bali ang gagawin natin yan, ibabalik na natin sa dati niyang pwesto. Ito, brasin lang natin. Balik lang natin yung ano, yung shafting niya. Tapos ito, ipasok na rin natin dito. Naibalik na natin yung ano, yung kaha, naitornilyo na natin, tapos itong gearbox, ibinalik na rin natin sa likod para pag pinagana natin itong electric pan na to, titingnan natin kung mag-oscillate siya, kung magsiswing. Yan, okay na. Yan, naibalik na natin. Pag ganitong ano, pag inikot nyo to, medyo matigas pa. Ang ginagawa dyan, inaano lang yan, pinupukpok lang dito yan sa gitna para lumuwag to ng maayos. Yan. Ayan o.
Gumanda na ikot, naka-align na siya sa likod at harap na ano ng bushing itong shafting na to. Bali ang gagawin natin ngayon, pagaganahin natin, nakaganyan siya. Pagaganahin natin, tingnan natin kung magsiswing siya. Magsiswing at iikot itong shafting niya. Yan. Bali ang gagawin na lang natin, lalagyan natin to ng tape para malaman natin kung maganda yung ikot. Yan, nalagyan natin ng tape itong pinaka-shafting niya para malaman natin kung iikot na siya ng maayos o maluwag na. Saksak natin. Yan. Pindutin natin itong number 1. Ayan. Gumagana na yung number 1 niya, tsaka nag-oscillate na siya. Yung number 2 naman, yun, 2. Ayun. Umiikot na rin. Number 3. Ayan, normal na. Bumalik na yung ganda ng ikot ng electric fan na to. Palitan natin yung bushing niya, tsaka yung lagayan ng oil, yung pondokan, kasi natuyuan siya, tapos nadurog yung lagayan. Kaya pinalitan natin ng bago at nilangsan na rin natin yung mga bushing shafting niya rito sa harap, tsaka dito sa may likod. Yan. Sige po, maraming po salamat sa panonood. Basta watch, share, and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa ko para at least lahat tayo nasusubaybayan niya. Sige po, maraming po salamat.